Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Tayo ay meron lamang pag-uusapan na isang malupit, napakalupit na naman mga bossing. Expose galing sa ating idol na si Jojo de Guzman. Napakahusay talaga ng isip nitong mamang ito. Napakahusay talaga ng intel kung si Jojo de Guzman. Feeling ko meron pondo ito galing sa gobyerno eh. Dahil mahusay ang kanyang intel. Na mantakin mo na i-connect niya, kaya pala talaga Jojo de Guzman connect ito. Na i-connect niya yung isang trending na balita patungkol sa yung dating celebrity na nangi-scam ngayon online, kasi usong-uso yan. Alam naman natin, nagsimula yung mga online scam na yan mga bossing nung panahon ng pandemya. Ngayon, kung makikita mo, napaka-simple lang na itong issue na to. Merong manloloko, may nagpaloko, tapos yung nanloko, nagsumbong, and then gusto nilang maibalik yung kanilang mga investments. So para, yun lang, ganun lang ka-simple. Pero sa isang napakahusay na tawag dito, investigador, si Jojo de Guzman, na idol natin, may mas malalim siyang na pick up na vital na information. Sabi nga nila, the devil is in the details. Kung hindi ka magpe-pay attention, parang wala lang, pero nakatago doon sa mga fine details yung mas malaki pang mga issues. So it's like it's just the tip of the iceberg. So pakinggan natin itong napakahusay na pag-analisa ni Jojo de Guzman, and then sigurado ako na magre-raise ito ng napakaraming question dahil nga anong magiging epekto nitong simpleng scaman sa mga nangyayari sa bayan natin? Anong epekto nitong simpleng pang-i-scam sa posibleng koneksyon sa mga nangyayari ngayon kay Inday Sara? Di ko alam paano ko umpisan, pero ayon sa impormasyon. Alam mo, pagkadami mo talagang impormasyon na umiikot sa ulo mo, di mo talaga alam paano sisimulan eh. Lalo na kung ganito kalalim, malantakin mo simpleng simpleng scam, paano na-i-connect ito, Jojo de Guzman? Paano mo i-connect ito sa gobyerno? Paano? So yun yung talagang ako'y kumbaga napukaw ang aking atensyon. At talaga naman, vlog ako bigla dahil dyan sa napanood kong to kay Jojo de Guzman, kasi malalim. Kailangan talagang ito, hindi na to may babalita ng mainstream media. Kaya tayo na bilang mga media/vloggers ang maghatid nito sa taong bayan. And tingnan natin if this is something na magigain ng traction dahil alam nyo na, gobyernong involved, and according to Jojo de Guzman and marami pang mga personalities. Na ito raw ay malalim ang pinag-uugatan. Merong nga nagko-connect dito even as late or as early as nung panahon pa ni Zian Gaza. Panahon pa ni Zian Gaza, yung scamming na ito. At meron yung meron yung na feature na meron yung ewan ko kung basta nilabas ni Makagago sa kanyang video kanina, napanood ko yun, at meron siyang inilabas na parang voice or call na naka-record at nagsasalita doon si Excel na sabi niya hindi ninyo alam kung ano yung nangyayari. Parang sila daw ay kumbaga yung sinabi, parang biktima din daw at parang natatakot na rin daw sila sa kanilang seguridad. Parang ganun yung dating Parang ganun yung dating. Pero bago tayo pumunta dyan, panoorin muna natin itong sinabi nitong si Excel dito kay Raffy Tulfo. Panoorin nga natin. Ayan. Ko po sa mga tao na hindi po ako ang nito, hindi po ako may-ari po nito. Iyan po ay kaadi po ni Hector Pantoliana. Siya po. Ayan, ito mabigat na to. Dito na, kasi nakita nyo medyo mabagal yung simula ni Jojo de Guzman, kasi talagang confused siya how to connect this sa supposed
small scam issue to a bigger picture o kung paano niya bubuksan ang inyong mga isipan. So eto na, nag-name drop na yung Yexel na hindi daw po siya, kumbaga siya ay ginamit lamang para, yun nga, makapangbudol. Hindi daw siya talaga ang may-ari nitong budol budol group na to. Meron daw yung ito na nga, yung Pantalyon ba yan? Baka naman si Pantalyon Alvarez yan Nananahimik yung tao, Jojo Nabanggit niya dito, pag-aari daw yung company, yung company na pinag-investan ng mahigit 400 investors ay pag-aari daw dito. Ang pangalan niya daw ay Hector Pantollana. Yon, Hector Pantollana. Ayan, tandaan niyo yung pangalan na yan. Hector Pantollana. Okay? So bago tayo tumuloy dito sa pangalang Hector bago natin kilalanin itong si di umano ay Hector Pantollana, maalala ninyo, nasaan na yan? Yan. Pantollano. Ayan. Ayan maalala nyo yan? Yung pulis. Yan. Si Tanggol ba yan? Pantollano yung apelyido. Ewan ko lang kung related, pero ulitin natin yung sinabi niya. Okay. So mag-invest din, makapag-invest din po sila. Mm-hmm. So ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinap po siya sa Casino Junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay kaadi po ni Hector Pantollana. Siya po yung signatory. Hector Pantollana, sir. Hector Pantollana. Ayan So pinapakita yung picture. So according to RTIA, Rafi Tulfo Induction, ito daw yung Hector Pantollana. Pantollana Apo, yun po yung... Anong pangalan po ng Pantollana? Pantollano. Kanya ni Hector Pantollana, sir. Yan poging-pogi. F4. Yung po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba na... Ayan, HP Horizon. Hector Pantollana Horizon. So, nakapangalan pa sa kanya. Sabi niyo po, baka mali lang yung pronunciation niya, Pantollana, pero Pantollano yan. Wala namang apelyedong Pantollana Pantollano, meron. So, Hector Pantollano, ito namang pulis na, kung maalala natin, yung na-viral na pulis na sabi niya, dadaan daw si VP, kaya pinapasara yung Commonwealth. So, kung titignan natin, just yung binlag ni Boss Dada ngayon lang. Ba't naman ako nadamay dyan? Ito ko nadamay talaga to si Jojo. Alam mo kaya ang dami naming kaaway. Dahil sa iyo, ikaw talaga nagpapasimula ng mga bagay-bagay, Jojo de Guzman. Walang hiya. Nananahimik ako, natutulog ako niyan Meron siyang pinakita na picture ni Tambaloslos at saka si Teddy Casino. Tapos, yung parang nasa likod nito ay si Teddy Casino. Itong chaos na ito, no? Itong chaos na ito na pinapasara daw yung Commonwealth. Ayan, kagabi yun nag-vlog tayo. Pinakita natin yung nagkukwentuhan na parang masayang-masaya na magkasama yung Makabayan Black kasama si Teddy Casino na tanong natin hindi naman siya congressman, bakit kasama siya dun sa meeting? Hindi naman siya member of the house, pero kasama siya dun. So, medyo tawag dito, napukaw ang ating imahinasyon at naisip na hindi kaya since si Teddy Casino yung nagpakalat at according sa media isa sa mga nagpakalat ng mga videos na yan dyan sa Commonwealth at nakuhanan nga itong pulis na to na ang apelyido ay Pantollano hindi kaya meron silang involvement dito. Hindi ko alam kung ito nag-trigger kay Jojo de Guzman para talagang
hukayin ng malalim itong issue na to, pero tuloy pa natin. I mean, kung iisipin natin, meron bang kinalaman itong Pantuliano na ito? Meron bang kinalaman itong issue na ito doon sa nagngangalang Hector Pantuliano or Pantuliana doon sa Raffy Tulfo? Okay? So, out of ano lang naman yan, isa lang naman yan sa iniisip natin na baka merong connection. Pero, kung mabalik tayo dito sa sinasabing si Hector Pantuliano, hindi ba familiar yung mukha? Sa inyong mga investor na gagamitin po ito sa casino, pansugal? Opo, Sir Raffy, kasi yan po yung yan po talaga yung kasi nandun po kami, Sir Raffy, sa office po mismo dati ng HK Horizon. Yan po yung pangalan po ng kumpanya ni Hector Pantuliano. Okay? Ang tanong, familiar ba sa inyo yung mukhang ito? Well, in terms of yung Pantuliano, Pantuliana, hindi ko makikita yung ano na yan, yung connect. Kasi pwedeng Pantuliano yung pulis, baka naman hindi ito yun. Ano naman magiging yan yun? Napakayaman yun, Jojo de Guzman. Hindi naman siguro yan tatayo dun. Pero kung Pantuliana, ayan, so ito na, pinapakita na nga ni Raffy Tulfo yung itsura, kung sino ba tong Pantuliana na to. Aba, ayan na, dyan na magkakaalaman yan. Sabi ko nga sa social media magkakaalaman talaga lahat ng mga sikreto. Pamilyar ba? Okay. Kung pamilyar, hindi ba siya ito? Hindi ba siya ito? Siya yan. Ako, nakikita ko siya yan. Kasi siya din yung kaninang pinakita mong picture eh. Si One Piece, yung kanyang profile picture ha. Ayan o. Okay. Tingnan natin ha. Hindi ba siya yan? Nako, so siya si Hector Pantuliano according doon sa mga pinakikita ni Tulfo, and ngayon ang kanyang pangalan naman sa social media, Facebook to be exact, ay Kim Lai Liao. Bigla siyang naging naging Chinese. But tsura naman niya, mukha naman siya talagang Chinese. Tingnan pa natin kung ano pang makakalkal ni Jojo de Guzman. Sino ba si Kim Lai Liao? Dito na kayo mawiwindang. Ayan o. Ano yung pangalan niya dito? Kim Lai Liao. Tama? Alright? Hindi ba siya yan? Hindi ba siya yan? So, ang katanungan natin, totoo ba yung pangalan na sinabi ni Yexel na Hector Pantuliana? Tinago ba niya yung totoong pangalan nitong taong ito o dalawa ang pangalan ng taong ito? Well, kung lumalabas at doon sa interview ni Raffy Tulfo, kinonfirm niya na yan nga yun, si Hector Pantuliana. Meron siyang HP Horizon. So, HP, Hector Pantuliana. So, doon nakapangalan yung Scam Company ha. Hindi siya company. Pagka kumpanya na nangi-scam ng mga tao, nangunguha ng mga pera ng mga tao. At the same time, or on the other hand, meron pa siyang ibang identity which is siya daw si Kim Lai Liao. Hector Pantuliano or Pantuliana or Kim Lai Liao. Ang tanong, sino si Kim Lai Liao? Ito na. Sino yun? Okay, wait. Sino nga ba yun? Wait lang ha. Puntahan natin kung sino yun. I-recall lang natin kung sino yung Kim Lai Liao na yan ha. Kung sino yan ha. Ito. Relax. Andito na. Ayan ho. The Who. The Who Itech. Ayan o. Hindi ba yan yung katabi? Ayan. Nako po.
Eto na problema, mga bossing. Lumabas ngayon na itong Kim Liao, ano ba to? Kim Liao ay parang kaibigan yata nung mayor ng Negros, ng Siaton, Negros Oriental. Nako po, medyo kumalat na rin po itong mga pictures na ito. Diyan sa picture na yan, makikita mo yung chubby na si Mayor at saka yung medyo payat na si Mayor at yung nandoon sa may kanan, yung naka-blue, yan po si Pong Pineda. O nakalagay dito sa caption nga nito, Mayor Fritz na mataang kasama ang Chinese drug. Grabe. Drug personality naman siya ngayon. Tapos scammer din siya. According dito sa report hindi ako, wala akong kinalaman diyan nagre-react lang ako according dito sa report na to. Ito kaya ang nagbigay sa kanya ng Ferrari. Nako po. Alam niyo naman kapag may mga scam yung sa mga open-minded ka ba? 'Di ba pagka ganun, alam na naman natin na ang pinapakita nila sa tuwing mangi-scam sila diyan sa mga networking, yung mga magagandang sasakyan ng mga members nila. So eto na mga bossing, baka kaya namimigay ng Ferrari to Naku, matindi tong revelasyon na ito. Nakita mo simpleng simpleng issue ng scamming na tinutukan ni Rapi Tulfo na inimbestigahan naman ng mahusay na si Jojo de Guzman. Ang takin mo na i-connect niya yung tao na involved dito sa scam na to ay siya ring parehas na tao, di umano according dito, parehas na tao na nandito sa picture na to. Nako, mabigat to. Sobrang bigat nito mga bossing. No, katabi ni Fritz Diaz. Okay. Ngayon ang tanong, ano namang kinalaman yan, Jojo? Diyan sa sinasabi mo na Marcos admin may alam? Kung titignan natin, sino ba ang caretaker? Ang unang katanungan is, paanong itong scammer ng HP Horizons ay naging yung Chinese? At paanong itong Chinese ay naging kaibigan netong mayor ng Siaton? Paano? Yun ang unang mga tanong. Ngayon, ang pangalawang tanong is, Jojo, paano naman na-involve itong mamang ito sa administrasyon? Ito, pakinggan pa natin. Nung Negros Oriental, nung tinanggal nila or sinuspende nila si Teves as congressman, hindi ba si Tambaloslos na Martin Romualdez, di ba? Sino si Martin Romualdez? Ayan lang naman ang alter ego ng president ngayon. Sino ba yung president ngayon? Iyan yung administration natin ngayon. And yan nga yung parang feature din ni Boss Dada sa kanyang live. Ako na naman. Jojo, ako na naman. Ano na naman ginagawa mo? Wala na nanahimik ako dito, Jojo. Talaga naman to. Makukulong na nga kami. Dinamay mo pa ako dyan. Na etong si Martin Romualdez ay pumoposition na sa Estados Unidos na siya daw ang next president. Yung nag-react tayo patungkol doon sa expose ni Malu na meron daw isang Martin Romualdez di umano na nagpunta daw sa State Department sa Amerika at pinipresenta niya yung kanyang sarili na future leader ng Pilipinas. Yan, naibalita nga natin yun, Jojo. Mahusay ka. Okay. So, bagamat medyo may kalayuan, pwede natin questionin, ang Marcos administration ba ay may kinalaman dito sa YXL scam issue? Kasi kung meron, ang tanong natin dyan, pinasok na rin ba ng Marcos administration ang scamming industry? So yun yung katanungan natin. Pinasok ba
ng Marcos administration ang scamming industry. Remember? Oh yeah, actually, panibagong ano na naman to. Panibagong bintang na naman to sa kanila. Imagine, di umano, dyan daw sa Okada, nakialam ang Speaker of the House, di umano, nakialam daw dyan sa usapan ng Okada. Kaya nga, merong tsaka yung yung Tiger Group of Companies, whatever, na nagmamanage ng Okada. Kaya nga na-issue tayo sa SEC sa Amerika dahil dyan sa Okada na yan. Actually, nakademanda na nga yung Okada na yan na tiga Japan. So, nakialam ang ating gobyerno, di umano, nag-intervene siya dun sa issue na nasa Supreme Court na na parang may tumanggap pa daw ng maleta-maletang pera. Diyos ko po. And may isa pang report si Maharlika na sinasabing nakipag-meeting na nga daw sila doon sa Okada, and it's as if doon sa istorya na yun parang they want a piece of the pie. So, okay, casino. Okay yan, legal yun. Ang mali lang naman kasi nasa administrasyon sila habang nakikipag-transaction sila doon But anyway, semi-legal yun dahil nga ang mga casino naman sa Pilipinas ay illegal. Pero itong pang-scam, parang ang sinasabi ni Jojo dito sa kanyang expose ay tila mo, pinasok nyo yung Okada. Pinasok nyo na rin, pati yung pang-scam. Naku, medyo masakit ito. Yun ang isa sa mga tanong na narinig natin dito. Pinasok nyo na lahat. Pati ba naman itong pang-scam? O na-connect din ni Jojo de Guzman kasi mga bossing. Itong ito po kasing si Speaker of the House, siya po ang caretaker ng distrito ni Congressman Teves. Dahil di ba dating Congressman Teves ay na-expel dahil sa kanyang pagtatag sa kanya na terorista. So nung siya ay na-expel, di umano may mga balita rin naman tayong nare-receive na namimigay daw yata itong gobernadora at saka itong ano ba itong tawag dito, bayaw ba o basta itong pamangkin naman nung asawa ni Gobernadora Digamo. Oo, ni Mayor pala, ni Mayor Digamo. O yung asawa ni Mayor Digamo na gobernadora, pamangkin ito, o di umano sila daw ay namimigay na doon sa distrito ni Teves, sa District 1 yata yun. Sila ay namimigay na daw doon. May mga pangalan daw nila, yung mga sobre. Galing naman daw yun sa pera ng pamahalaan. Oo, sabi nga, courtesy daw. Kasi nga, alam natin, this coming December, magkakaroon po ng election dyan sa distrito na yan. Kasi nga, nilisan yan. So, technically, walang congressman dyan. Ang congressman dyan na nag-caretaker ay si Romualdez. So come 20 itong December magkakaroon ng eleksyon kung sino yung papalit kay Teves sa loob ng ng mahigit isang taon na lang dahil sa 2025 election na so yun yung mga nakikitang connection ni Jojo. Yung smuggling pinasok nila, 'di ba? Ay grabe, isa pa yan So parang sinasabing pinasok na nila yung casino, pinasok pa nila yung scamming, tapos pati yung smuggling pinasok pa nila dahil si Maharlika din naman ang nag-expose noon na parang tila mo yata yung Michael Ma na hanggang ngayon hindi pa nahahanap. So sige. Tuloy pa natin tong mga katanungan nila. According, hindi ito libelous. Kasi yung smuggling, hindi ba't mismo ang nag-question dyan? Mismo yung tinanggal nila na si Professor Clarita Carlos, and even na-question din ni Montulfo at that time. Diba? Kung bakit involved yung kapatid ni Liza Araneta at yung isang Michael Ma. So kung yung smuggling, according to that evidence, ay pinasok nila, how much more yung scamming industry? Remember, malaki-laking pera ang pinag-uusapan natin dito. Malaking pera yan kasi alam naman natin na, di ba? So kung halimbawa, tinan mo ang sinasabi naman dito ni Jojo, ito ako na dahil lang dito sa live ni Jojo na to ay, or vlog ni Jojo na to, napaisip din ako kasi scamming na pinag-uusapan Hindi ba? Mulat-mula pa, meron ng mga
apelyidong Marcos na nangi-scam na pinaniniwala yung mga tao sa liblib na may ginto ipamimigay. So kung gusto nyo mapunta kayo sa listahan, mag-invest kayo o tapos kayo yung unang mabibigyan ng mga ginto. O di ba may mga ganun? Hanggang sa nung nakaraan nga meron isang Marcos na nang scam ng mga kontratista ng gobyerno. Kinamit naman niya yung kanyang apelyido din dahil konektado daw siya sa Malacanang. Marcos din yun. So parang ang daming umiikot na mga scams sa Pilipinas patungkol sa ginto. Patungkol sa maraming mga tawag dito ba, iba-iba yan, puro Marcos. Alam naman siguro natin yung nakaraang issue dun sa Francis Leo Marcos. Ganon din yun, di ba? Nasabi nila na parang ang dami ding na-scam at nabudol nung mamang yun. Sabi nila. So nung lumabas itong scam, tapos ang daming scam na ang ginagamit pangalan nila, parang medyo mapapaisip ka talaga. Bagong investment ba to o matagal na? Yun ang question. Malaki-laking perang pinag-uusapan natin dito. Sino ba yung nandyan sa litrato na yan? Si Mayor Fritz Diaz, okay? Kasama si Kim, Mayor Fritz Diaz na mataang kasama ang Chinese drug personality at gambling lord. At yan po ay si Kim Lai Liao. Ito kaya ang nagbigay sa kanya ng Ferrari worth 20 million. Ano ang koneksyon? 'Di ba? Ano ang koneksyon? Bakit sinasabi nating Marcos admin? Unang-una, 'di ba nga siya, magkakasama ang Tambaloslos. Okay, siya yung nasa likod, siya yung backer nitong Digamo at Fritz Diaz. Not to mention, eto nga, umamin nga itong si Fritz Diaz na niregaluhan siya ng kanyang kaibigang inchik. Panoorin natin to. Sinabi niya na meron kang Ferrari, meron kang Lamborghini? Totoo yun? Yes, sir. Totoo yun, sir. Pero walang Lamborghini. Pero, sir, wala akong Lamborghini. Anong meron? I drive Ferrari. Noong December 18, nirigalo ng close friend ko. Sabi naman kasi regalo na yan. Kita mo well, maganda rin yung pinupunto ni Jojo de Guzman dito. Umamin ang isang sitting mayor na siya ay tumanggap ng multimilyon na regalo galing sa isang Chinese private kaibigan. Bawal na bawal yun, mga bossing. Bawal na bawal kang tumanggap ng regalo And makikita naman natin na hindi nakasuhan si Mayor Fritz doon sa kanyang pag-amin na yan. Hindi siya nakasuhan. Kasi nga daw, dyan daw sa kanila, sa probinsya nila, okay lang yan. Kasi sabi nga niya, di ba, nakita rin siya nakahawak ng manok. Kasi daw may game farm sila. Siyempre nga naman, masisira daw yung reputation ng kanilang game farm kung hindi ka tataya doon sa mga manok na binibenta at sinusugal mo. So normal daw yun sa kanila yung pagsusugal. Kita, pero hindi rin siya nakasuhan. Magugulat ka bakit? So ang sinasabi dito ni Jojo ay malakas itong si Mayor Fritz. Matindi ang connection nito. Yung close friend ko, sir, bilyonaryo. Di ko sabihin dito, sir, pati executive. Pwede ko di si Kim Liao, Kim Lai Liao yun, di ba? Si Kim Lai Liao yung nagregalo sa'yo ng Ferrari. Bakit? Merong violation ito. Pwede itong kasuhan, itong si Fritz Diaz ng RA 3019 at RA 6713 ba yun? Or 6719? Ano ba yun? Ano yun? Graft and corrupt practices kasi tumatanggap siya ng regalo. Diba? Tumatanggap siya ng regalo. O kaya indirect bribery. Pwede siyang kasuhan. Umamin siya mismo sa Senate hearing.
Pero bakit hindi siya nakasuhan? Isa siyang opisyal, isa siyang mayor ng isang bayan. Umamin siya pero bakit hindi siya nakasuhan? Bakit? Syempre, kosa niya yung admin. Yan natin makikita. Kayo. Mabigat yung na yun paratang na yan. Pero malakas nga sila. Ramdam na ramdam natin yung lakas nila. Kasi kita nyo naman, talagang inasikaso ng husto yung kaso ni Gobernador Digamo. Tapos yung akusado, wala naman silang ebidensya, naging terorista pa. Tapos bukod dun, recanted na yung mga statement nung mga sinasabing witnesses nila. Pero tuloy-tuloy pa rin yung kaso kay Congressman Teves. Tayo naman parang na medyo na liliwanag-liwanagan lang. Yun lang din naman pala, magkakatropa kayo. So, in that way, we can therefore conclude, pwede nating sabihin na backer niya yung Marcos admin. Which, nakikita natin dito sa kanilang litrato na kasama ni Fritz Diaz si Kim Lailiao, na dito ang pangalan niya ay Hector Pantoliano. Naku, mabigat ito. So, bakit konektado naman yung mayor ng Siaton, Negros Oriental sa isang scammer at napapabalitang drug lord pa? Tapos meron pang gambling lord na kasama dun sa kabila. Nako. Ay, bahala na kayong bahala na kayong tumimbang mga bossing, matatanda na kayo. So hindi natin alam kung nagsisinungaling si Excel na tinanggi niya na ang pangalan nito ay Kim Lailiao at sinabi niyang Hector Pantoliano. So yan ang hindi natin alam kung nagsisinungaling si Excel o hindi. Another angle na pwede nating makita dyan kung bakit niya maaari. Grabe yaman nito mga bossing kung makikita mo yung relos niya, yan yung relos niya. Nung mamang ito nasa picture, grabe yaman nito. Nakita mo yung relos na yan. Ano mo yung relos na yan hindi bumababa ng 100 milyon yan isa. Richard Mille yan Richard Mille yung relo na yan. Diyos ko po. Ang mga relos na yan, 100, 250 million. Yung Ferrari mo, baliwala yan kahit 10 Ferrari mo. Yang lang relos niya. Kasing tumbas na ng buhay mo. Grabe. Na dinideny or maaari na itatago niya ang pangalan talaga nito ni Excel. Instead na sabihin niyang Kim Lailiao, sasabihin niyang Hector Pantoliano dahil ayon nga doon sa kanyang sa furniture ni Makagago ay parang in danger ang kanyang buhay. So, it's either another angulo na makikita natin dito, yung nasa likod nitong scamming industry ni Excel, and I do believe hindi lang si Excel. Halos ang nilalapitan nitong si Kim Lailiao sa kanilang scamming industry ay yung mga vloggers o yung mga kilala o yung mga sikat. Diba? Remember, grabe naman sila. Kasi makikita mo yung mga gambling, online gambling, yung mga online isabong, online casino, online betting. Nakita nyo mga vloggers ang nagpo-promote. Kaya nga yung mga vloggers na nagpo-promote ng mga sugal, unfollow nyo na yung mga yan. Ginagamit na nga kayo para kumita sila. Lululungin pa kayo sa sugal na ipinopromote nila. So, kung yung mga vloggers ginagamit nila para mang-scam, gusto rin nila ipakulong yung iba, di ba? Gusto nila ipa-contempt of court at saka obstruction of justice. Grabe naman, kawawa naman yung mga vloggers. Gamit na gamit kami. Mga media naman ang gamitin nyo. Pangalan nito, si Zian Gaza. Hindi kaya siya tumakas ng Pilipinas ay in danger din yung kanyang buhay kung sino man yung nasa likod.
I mean, we could have many angles looking at this na either si Zian Gasa talaga ang Lord of Scam or meron pang nasa likod niya, okay, at tumakas paalis ng Pilipinas dahil merong kumbaga nanganganib yung kanyang buhay. At itong sumunod na nga, ito ganon din ang nangyayari dito kay Yexel. Hindi natin alam kung si Yexel ba talaga ang kung totoo ba na siya talaga ang gumawa or merong nasa likod, kasi meron siyang binanggit, Hector Pantoliano, or alam mo yun, yung angulo na ganon, na there is a bigger picture behind this Yexel. So, Yexel, scammer, yun lang yung nakikita ng karamihan. Pero, hindi kaya meron pang nasa likod nito na parang hindi lang siya plain na scamming, pero, hindi lang siya plain na scamming, kundi isa pala itong organisasyon or isang network, scamming network, na ang ginagawa nila parang yung alam niyo, yung parang yung mga bata na isang network na ito, isang mga kumbaga industry na ito, kinukuha yung mga bata, ginagawang magnanakaw yung mga bata, tapos yung nanakawin ng mga bata isasubmit nila doon sa boss nila, yung parang gano'n. Yung mga namamalimos na lang, for example, may mga sindikato na hawak yung mga namamalimos na yan, ilalapag sila sa isang lugar, tapos babalikan na lang sila doon. So lahat ng mga napaglimusan nila, mapupunta yun doon sa organisasyon, tapos sila libre pakain lang. We don't know what really happened here. Hindi ko sinasabi na si Yexel ay inosente. Of course, hindi siya inosente kasi unang-una, ginamit niya rin yung kanyang kasikatan para mag-invest yung 400 plus na katao na yan. Kaya lamang ang sinasabi ko dito, kasama si Yexel at itong binanggit niya na si Hector Pantoliano, sabi niya doon kay Raffy Tulfo, when in fact dito nga, lumalabas na siya ay si Kim Lai Liao. Diba? Kung titignan mo yung kanyang Facebook, ito yung kanyang Facebook. Ito yung pinakitang mga larawan ni Raffy Tulfo doon sa yung binanggit ni Raffy Tulfo, yung Hector Pantoliano, ito yun eh. 'Di ba ito yung pinakita? So therefore, kailangan ito maimbestigahan ng maigi, at hindi lang si Yexel, at imbestigahan din nila itong certain Kim Lai Liao na ito, kasi kailangan imbestigahan to lahat ng mga konektado rito sa mamang ito, kasi di umano scammer ito. Kaya nga sana ituloy ito ni Tulfo magkakaalaman tayo kapag ka ito nadig nila, nahukay nila na sobrang lalim ng ugat nito at nalaman nila na sa dulong-dulo ay may mas malalaki pang mga tao na nasa gobyerno pa ito yung question lang halimbawa meron pa palang mas malalim at nasa gobyerno, hindi ko lang alam kung itutuloy pa to ni Raffy Tulfo, o baka nung pumutok na itong pangalan na ito, baka ngayon pa lang si Raffy Tulfo nakatanggap na ng mga tawag na wag mo nang pakialaman yan kasi malalim yan, masyadong malalim yan, kasi it will go as deep as Malacanang, yun ang I mean it can be possible according to Jojo de Guzman, or it can go as deep as a White House, di ba? Pwedeng ganun, kasi hindi natin talaga alam kung, sabi nga sa inyo, yung scamming is just the tip of the iceberg na hukay nito ni Jojo de Guzman na this same person ay involved sa mga personalities pa na involved sa gambling, involved sa politika, hindi ba? So gaano kalalim ang bulsa nitong Kim Lai Liao na ito?
dapat katulad din nung kay Michael Mano, hindi na natin nalaman kung gaano kalalim ang koneksyon nung Michael Ma dahil hindi naman na naipatawag kasi if we remember si Raffy Tulfo tried to, siya yung naglabas actually nung pangalan nung Michael Ma and then wala na. Kita naman natin, hindi na rin nasundan yun. So eto, lumabas itong pangalan nung mamang ito. Baka memaya nag-trigger din yan ng isang malupit na tawag sa kanya na wag mo na tong pakialaman. Kasi tinanong yun kay Michael Ma, hindi na rin inanon ni Raffy Tulfo. Siyempre mga nasa gobyerno yan. Hindi naman natin sinasabi na malinis ang mga yan. Pero sabi nga nila, you scrub my back, I scrub yours. May mga ganun silang may mga ganun silang understanding. So ang sinasabi dito ni Jojo de Guzman is, sana talagang maimbestigahan itong mamang ito at malaman sino ba yung mga taong nasa likod pa nito. Nasa bulsa ba niya yung mga malalaking politiko at mga gambling lords na ito or siya ang nasa bulsa or siya ang front netong mga politiko at mga gambling lords na ito? Yun yung mga tanong na ni-raise ni Jojo de Guzman dito sa vlog na ito. And tayo bilang naghahatid ng patas na komentaryo at tayo'y nagtatanong lamang, again wala tayong binitawang statement dito na nagbibintang. Tayo po ay nagtatanong lamang, pwede naman silang tumawag sa atin to explain their side and sila naman din ay pwedeng magsalita. Our avenue is open para sa kanilang explanation if ito bang si Jojo de Guzman masyado lang malikot ang isip or malupit ba talaga itong expose na ito ni Jojo de Guzman. Palakpakan natin yung effort. A for effort para kay Jojo de Guzman. Kasi ako kung panonoorin ko lang tong vlog na to, itong Raffy Tulfo issue na to, I would just think of it as a usual scam. Yung investment scam. You invest, sabi nga nila, if it's too good to be true, it is too good to be true. So usual investment na your money, kikita yan ng ganito, ng ganyan, so invest it, padatamaahin ka ng mga 2 cheque, and then after that, tatakbuhan ka na. Usual, hindi ko nga alam ba't may naloloko pa yan. Alam mo, ang dami ko ng mga kaibigan na close sa akin, very close sa akin na hindi ko ini-expect na mai-involve sa mga ganitong klase ng mga scam. Pero yung mga kaibigan ko yun na close sa akin, they still tried to talk to me about it na, hindi, totoo to, Dada, totoo to. Oo, ang dami nung manok, nakapunta na ako sa farm. Ang daming ganito, ang daming ganyan. Ang yayaman na nung mga members, blah blah blah. Totoo to. Alam ko yung mga forever living na yan, yung mga first quadrant na yan, alam ko yan. Hindi ako pwedeng maloko ng investment scam. Ito talaga, inaral ko, totoo. Tinanong ko sila nung nakita ko sila nung nakaraan. Wala na, hindi na sila makatingin sa akin ng diretso. Kasi mukhang nagtampo sila sa akin nung hindi ako nag-invest dahil kaibigan, tas di nag-invest, magkano lang naman. Ako talaga, hindi ako nag-invest sa ganyan. Insurance nga, wala ako Dahil nakakakaba pang mag-invest mga legitimate na mga company na yan. Yan pa kayang mga networking na yan. So ngayon, hindi sila makatingin sa akin, kumusta na pala yung ino-offer mong business dati? Mayaman ka na ba? Wala na, hindi na sila makasagot. Na-scam sila. So ako, para sa akin, simpleng ganun lang to. Pero dahil mahusay ito si Jojo de Guzman at very keen siya sa mga maliliit na information, nung narinig niya yung pangalan at nakita niya yung picture, teka, sounds family. Familiar to Tapos alam naman natin si Jojo de Guzman ay talaga namang bright yung tao na yan at napakahusay niyan magkalkal. Ayun, nakita niya na, teka, this is the same person na kaibigan di umano ni Fritz Diaz nakasama niya sa picture na parang pinagbibintangan nila na nabigay sa kanya ng Ferrari so doon na naputol yun. Pero kung titingnan mo, baka may mas malalim pa. So antayin pa natin yung mga susunod na expose ni Jojo de Guzman patungkol dito sa issue na to. Aabangan natin yan. Palakpakan.